Mainit na mga balita mga kapatid, pinaghahanda ni AFP Chief Bronner ang Pilipinas mga tol at ang sundalo sa posibilidad na pag-atake ng China sa Taiwan dahil maaari daw talaga at may posibilidad na madamay ang Pilipinas mga kapatid. Ito ang ating panonooring balita ngayon at pag-usapan natin to at bigyan natin ng komento at reaction video mula to sa PTV Philippines. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Patuloy ang panggigit-git ng China sa Taiwan bilang babala umano ng Beijing sa isinusulong na Taiwan independence. Kaugnay niyan, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalagang mapaghandaan ng Pilipinas ang posibleng pagsakop sa Taiwan. Actually, matagal na namang sinisindak ng China ang Taiwan. No, hindi na bagong usapan yun eh. Ilang beses na silang nagpadala ng malalaking puwersa sa palibot ng Taiwan. Ilang beses na nilang sinisindak ang Taiwan at ilang beses na nilang pinagbabantaang sakupin ng Taiwan. Subalit hindi pa rin naman nangyayari yan mga kapatid. Hindi natin alam kung anong iniintay ng China. O baka dumating na siguro yung matagal na nilang iniintay at sa pagkakataong to, seryoso na talaga sila mga tol. Kaya ano man ang mangyari, kailangan talaga maging ganda ang Pilipinas kasi kung titignan mo mga kapatid, napakalapit lang sa atin, di ba, ng Taiwan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Muling pinaligiran ng Army, Navy, Air at Rocket Force ng China ang Taiwan sa isang military drill. Isinagawa ito ng Beijing bilang babalaraw sa isinusulong na Taiwan independence. Diba? Matagal na rin nilang ginagawa yan. Kahit yung presidente pa yung babae bago to si Lai Ching-te mga tol, ginagawa na talaga ng China yan. Pero kasi hindi natin alam kung alin dito yung drill lang, kung alin dito yung seryoso lang, o baka halimbawa gayahin ni Xi Jinping yung ginawa ni Putin, di ba? Unang-una pumalibot lang sila dun sa Ukraine tapos bigla na lang umatake mga tol, pwedeng mangyari yun. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, na-detect ngayong Martes ang 19 na warship ng People's Liberation Army Navy. Binabantayan din ng Taiwan ang Shandong aircraft carrier ng China na pumasok sa kanilang response zone mula pa noong March 29. Tinawag ng Taiwan na troublemaker ang patuloy na military threat ng China sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Grabe no, troublemaker no. Ibang-iba talaga dun sa sinasabi ng China na sila daw ay para sa peace and stability. No, sila talaga yung troublemaker eh. Pero patuloy raw silang susunod sa prinsipyo ng no escalation of conflict sa harap ng umano'y nararanasan nila na gray zone harassment. Sa ika-38 anibersaryo ng AFP Northern Luzon Command ngayong araw, muling binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagaan ng paghahanda ng Pilipinas sakaling mangyari ang pananakop sa Taiwan. Sabi ni Browner, bahagi ito ng pag-shift ng militar sa territorial defense kung saan ang NORCOM ang nagsisilbing frontliner sa hilagang bahagi ng bansa. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command. Hindi pa yan no mga kapatid. Ang isa pang pinangangambahan ng ilang mga mambabatas o ilang mga politiko dito sa ating bansa o ilang mga tao mga kapatid dito sa ating bansa, 'di ba? Kaya nga nila pinupuna yung mga EDCA sites ng Amerika, 'di ba? Ng Pilipinas at ng Amerika. Kasi yun daw ay pwedeng maging target ng China kapag umatake ang China rito sa Taiwan. Dahil nga alam naman natin mga kapatid, 'di ba? Pwedeng sumuporta, pwedeng tumulong ang Amerika sa Taiwan. Siyempre, ang kailangan gawin ng Amerika mga tol, magpapapunta sila doon ngayon ng mga ng mga barko nila, for example, o kaya ng kanilang puwersa. Kapag 'yon ay tinira mga tol ng China, 'di ba? Pwedeng mag-invoke
Ito lang mga kapatid yung mga senaryo na posibleng mangyari. Hindi ko sinasabing ito talaga yung magaganap. 'Di ba? Halimbawa nag-invoke ng Mutual Defense Treaty ang Amerika kasi syempre direct na silang inatake. Hindi naman pwedeng tumanggi ang Pilipinas, mga tol. Interpol nga sinasabi nating baka hindi tayo tulungan sa susunod pag tayo humingi ng tulong, di ba? Yan ang sinasabi ng ating gobyerno. Paano kaya pag nag-invoke ng Mutual Defense Treaty itong Amerika, mga tol? Di hindi rin tayo pwedeng tumanggi. Kasi baka naman pag tayo ang nag-invoke ng Mutual Defense Treaty, tanggihan tayo ng Amerika pag hindi natin sila pinagbigyan. Siyempre, yung mga equipment ngayon na dinala ng Amerika dito sa Pilipinas, mga kapatid, may posibilidad din na gamitin yun, mga tol. Diba? Halimbawa na lang yung Typhoon missile. Kaya nga gigil na gigil ang China dyan na alisin na ng Pilipinas Diba? Kasi alam nila, mga tol, na yun ay may posibilidad na gamitin laban sa kanila kung sakasakaling halimbawa atakihin nila tong Taiwan, mga tol. Siyempre, to the rescue ang US. Wala silang magagawa kundi bakbakan din ng US. US, siyempre, kailangan nila ng suporta. Magagamit ngayon nila yung mga i-display na nila dito. Kumbaga yung ginagawa ng US kasi naglalagay na sila, parang chess nga di ba? Naglalagay na sila ng mga army nila dyan, ng mga armas nila dyan. Para once na kailanganin nila, nasa palibot na. Hindi na nila kukunin pa from US, dadalin dito sa lugar na to. Hindi na, nakaposisyon di ba? Yun lang natin mga tol sa pag-aanalisa lang natin, pero hindi ito yung matibay na pwede yung pagbasihan sa pwedeng kung anong mangyari, no? Inuulit ko sa inyo mga tol. Tuloy natin. To be at the front line of that operation. Dagdag ng AFP chief, bahagi ng paghahanda ang konsiderasyong nasa gyera. We are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. No? Sabi nga ganun, di ba? Nasa gera na tayo pero hindi tulad nung gerang nangyayari sa Middle East. May mga nilalabanan na tayong gera ngayon. Yun nga mga binanggit ni Chief Romeo Bronner, no? So sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting United Front works in our country. Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila. They're already infiltrating our institutions. Samantala, ipatutupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas na order of battle sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa revamp ang command and control sa mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at paghahanda sa mga karagdagang barko na darating, kabilang ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang at iba pang mas modernong kagamitan. Nagbibigay tayo ng mas magandang, mas malaking atensyon ngayon sa mga lugar na ito, and these are the naval components confronting them. Alright, meron pa ako isa pang nakitang post mga kapatid, no, mula naman sa ABS-CBN. Tingnan natin ito sa Facebook kasi to Alright, so sa isang report mga kapatid dito sa ABS-CBN, sabi rito, China warns Chinese citizens over unstable public security in Philippines. Sabing ganon mga kapatid, nag-warning daw ang China sa mga citizen nila na nandirito sa Pilipinas na mag-ingat mga kapatid. Sabi rito, Manila, the Chinese Embassy in the Philippines on Tuesday issued an advisory for Chinese citizens in the country over what it called as unstable public security, mga tol. In an advisory posted on its website, the embassy claimed that Chinese citizens and businesses have been frequently interrogated and harassed by Philippine authorities, sabing ganon mga tol. And security risk faced by Chinese nationals have also increased. Sabing ganun mga tol Tingnan nyo mga nakasulat dito sa kanilang report. Na kumbaga lumalabas dito mga kapatid, pinag-iinitan na natin sila, hinaharas na sila, kabaliktaran ng kanilang ginagawa mga tol sa mga mangingisda natin. Kumbaga, yung mga mamamayan nila mga tol, parang indirectly, parang sinasabihan na nilang magalit na kayo. Nako. The embassy told Chinese citizens in the Philippines and those planning to travel to the country to strengthen security precautions and emergency preparedness and to reduce unnecessary outings, mga tol. They are also
They are also advised to stay away from crowded places and political gatherings and to abide by local laws and regulations, mga tol, no? Sabi naman dito, the embassy told Chinese nationals to beware of falling into security traps and snares, while Chinese tourists are asked to conduct risk assessments and make prudent travel decisions. The Department of Foreign Affairs of the Philippines has yet to issue a statement regarding the Chinese Embassy advisory. Pinag-iingat nila yung kanilang mga mamamayan na pagbiyahe rito sa Pilipinas dahil pinag-iinitan daw. In March, Philippines authorities said it would look into reports of the presence of alleged Chinese spies in the country, with some even giving donations to the Philippine government agency. Alam niyo mga tol, etong sinasabi ng China, somehow mga kapatid, kahit papano is totoo dahil nga napakaraming mga Chinese nationals ang nahuhuli sa kasong espionage, mga tol, o pangi-espiya dito sa Pilipinas. So hindi natin masisisi kung meron mang mga otoridad natin o mga kababayan natin na igiging iba ang pagtingin, no, dito sa mga Chinese dahil sa pinapakita din naman kasing pag-uugali ng mga Coast Guard nila, ng kanilang mga military sa West Philippine Sea, na kung saan mga tol, kitang-kita naman kasi kung paano nila hinaharas, di ba? Etong ating mga kababayan, etong BFAR, etong PCG, etong mga mangingisda nating Pinoy na kawawa naman na wala nang mahuling isda dahil lahat kinukuha na ng China. Tapos kapiranggot na nga lang yung nahuhulit na isasakay sa kanilang mga maliliit na bangka. Hindi naman to neto nila yung nakukuha ng ating mga mangingisda. Liliit lang ng bangka nun. Pero mga tol, pinipigil pa sila. Pinagtatabuyan pa silang papalayo sa loob mismo ng EEZ natin, ha? Diba? Tapos ilang beses pa may mga nahuhuling mga Chinese national na lang espiya, nagkukuha ng picture ng ating mga barko, nakalag pa kung anong oras umaalis, kung anong oras bumabalik, di ba? Yung mga ganong pangyayari, mga tol, ngayon eto, nagwa-warning na ng Chinese embassy nila tungkol sa kanilang mga mamamayan. Kaya kung makikita mo talaga, mga tol, eto na eh. Nagsisimula na, mga tol, nag-e-escalate na eh. Nadadamay na pati mga ordinaryong mamamayan, no? Dati issue lang to pa military sa military, Coast Guard to Coast Guard. Ngayon pati mga mamamayan na, mga tol. No, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo rito sa mga balitang to na ating napanood? Kailangan na maghanda ang Pilipinas, di ba? Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.